Masaharu Fukuyama History. Si Masaharu Fukuyama ay isang kilalang pilosopo at manunulat mula sa Japan na mas kilala para sa kanyang mga teorya sa politika at lipunan. Ipinanganak siya noong 1952 sa Yokohama, Japan. Isa siyang propesor sa Stanford University at kilala para sa kanyang mga akda tungkol sa politika, demokrasya, at pag-unlad ng lipunan. Welcome to my channel, The Celebrity History. Please consider to like and subscribe to my channel mga ka-history. Ating tuklasin ang mga historya. At ating kilalanin ang ating mga celebrity. Mapa local man yan at international. Ang isa sa kanyang mga pinakakilalang akda ay ang The End of History and the Last Man, na inilathala noong 1992. Sa akdang ito, ipinalalabas ni Fukuyama ang ideya na pagkatapos ng pagbagsak ng Unyong Sobyet at ang pag-unlad ng liberal na demokrasya, walang ibang ideolohiya o sistema ng pamahalaan na may potensyal na makakalaban pa rito. Ito ay nagdulot ng malalim na diskusyon at kritisismo mula sa mga eksperto sa politika at pilosopiya. Sa kabuuan, si Masaharu Fukuyama ay kilalang iskolar na nag-ambag sa mga usapin tungkol sa politika at lipunan, at ang kanyang mga akda ay patuloy na pinag-aaralan at pinagtatalunan sa buong mundo. Edukasyon at propesyon, nagtapos si Fukuyama ng kanyang undergraduate studies sa Cornell University, kung saan siya nag-aral ng political science. Pagkatapos, tinapos niya ang kanyang doktorado sa political science sa Harvard University noong 1976. Bago siya naging propesor sa Stanford University, nagturo siya sa mga kilalang paaralan tulad ng Johns Hopkins University at Rand Corporation. The End of History, Thesis. Ang kanyang akdang, The End of History and the Last Man, ay nagdulot ng malalim na epekto sa mundo ng pilosopiya, politika, at sosyal na agham. Sa akdang ito, iniharap niya ang argumento na ang liberal na demokrasya ay maaaring ituring na pangwakas o huling anyo ng pamahalaan, at wala ng ibang malalaki rin ang ideolohiya. Ito ay isa sa mga pangunahing punto ng diskusyon sa dekada ng 1970 at sumiklab sa kontrobersya. Pagtuturo at pagsusuri, si Fukuyama ay hindi lamang isang manunulat kundi isang aktibong guro at mananaliksik. Nagturo siya ng mga kurso sa politika at internasyonal na mga relasyon sa Stanford University, at siya ay isang miyembro ng kanyang Political Science Department. Bukod sa The End of History, isinulat din niya ang iba't ibang akda, kabilang ang Political Order and Political Decay, kung saan tinalakay niya ang mga isyu ng political development at institutional na pag-unlad. Pananaw sa geopolitika, matapos ang mga pangyayaring naganap sa mga dekada pagkatapos ng paglathala ng kanyang akda, nagpatuloy si Fukuyama sa pag-aaral ng geopolitika at internasyonal na mga relasyon. Nagbigay siya ng mga pananaw ukol sa pag-usbong ng mga makapangyarihang bansa tulad ng China at ang kanilang epekto sa pandaigdigang sistema. Kritikal na pagsusuri, bagamat tinangkilik ang kanyang mga akda, marami ring kritiko at akademikong nagtangkang suriin at depensahan ang mga argumento ni Fukuyama. Ang ilan ay nagpapahayag na ang kasalukuyang mga hamon sa mundo, tulad ng papyalismo at oposisyon sa demokrasya, ay nagpapakita ng mga limitasyon sa kanyang End of History thesis. Si Masaharu Fukuyama ay patuloy na kinikilala bilang isang mahalagang tao sa larangan ng politika at pilosopiya, at ang kanyang mga ideya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at pag-aalok ng mga pagkakataon para sa masusing pag-aaral at pag-uusisa. Pangunahing kontribusyon, si Fukuyama ay kilala sa kanyang malalim na pag-aaral sa mga isyu ng political development, democratization, at political institutions. Ang kanyang mga akda ay tumutukoy sa mga pangunahing usaping pang-internasyonal at pampolitika, na nagbibigay ng mga konsepto at perspektibang mahalaga para sa pag-unawa sa kasalukuyang kalagayan ng mundo. Post-Cold War Thought Leader, ang kanyang akda tungkol sa The End of History, ay natanggap ng malawakang atensyon pagkatapos ng pagbagsak ng Unyong Sobyet noong dekada 1990. Dahil dito, naging isa siyang kilalang thought leader sa mga usapin ng internasyonal na politika at ideolohiya noong panahong iyon. Naging alagad ng kapayapaan, bilang tagapayo sa mga patakaran, nakilala si Fukuyama sa kanyang pagsusulong ng mga ideya na nagpapalakas ng mga samahan at organisasyon para sa kapayapaan at seguridad sa buong mundo. Sumusuporta siya sa konsepto ng soft power, o ang kapangyarihan ng kultura at ideya bilang paraan ng pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Ibang akda, bukod sa The End of History and the Last Man,
Sumulat si Fukuyama ng iba't ibang akda tulad ng Trust, The Social Virtues and the Creation of Prosperity, 1995, at Political Order and Political Decay, From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy, 2014. Ang mga akdang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng tiwala, institusyon, at political order sa pagpapalakas ng isang bansa. Permanent sa larangan ng etika, si Fukuyama ay isang tagapagtatag at dating direkto ng Center on Democracy, Development, and the Rule of Law sa Stanford University. Ang sentro ay nakatuon sa pagsasaliksik ng mga isyu ng etika sa politika at pagsusuri ng mga patakaran na nagpapabuti sa kalagayan ng mga tao sa buong mundo. Pagkilala at parangal, dahil sa kanyang mga kontribusyon sa akademikong mundo, natanggap ni Fukuyama ang iba't ibang parangal at pagkilala, kabilang ang mga honorary doctorates mula sa iba't ibang universidad at mga prestihiyosong samahan. Patuloy na aktibo, bagamat mahigit na 3 dekada nang naglalathala, nananatili si Fukuyama bilang isang aktibong manunulat, mananaliksik, at tagapagtaguyod ng mga ideya sa politika at lipunan. Patuloy siyang nagbibigay komentaryo sa mga kasalukuyang usapin sa politika at internasyonal na mga relasyon sa pamamagitan ng mga op-ed, panayam, at mga public lecture. Sa kabuuan, si Masaharu Fukuyama ay isang kilalang iskolar na nag-ambag ng malaki sa mga diskusyon tungkol sa politika, lipunan, at internasyonal na mga usapin. Ang kanyang mga ideya at pananaw ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagpapalawak ng kaalaman sa mga nag-aaral at taga-subaybay sa mga larangang ito. Pamilya at personal na buhay. Hindi masyadong kilala ang personal na buhay ni Fukuyama, sapagkat mas kilala siya sa kanyang trabaho at mga akda. Ngunit, isa siyang pribadong tao at hindi madalas magbahagi ng mga detalye tungkol sa kanyang pamilya at personal na buhay. Pag-usbong sa karera, bago siya sumiklab sa internasyonal na kasikatan sa akademikong mundo, nagtrabaho si Fukuyama bilang analista sa US Department of State noong mga dekada 1970. Ito ang nagbigay sa kanya ng praktikal na karanasan sa larangan ng pampulitika at internasyonal na relasyon, na naging pundasyon para sa kanyang mga pag-aaral. Pakikilahok sa pampulitikang diskusyon, bukod sa kanyang mga akademikong kontribusyon, aktibo rin si Fukuyama sa pampulitikang diskusyon. Nagbibigay siya ng mga komento at pananaw sa mga kontrobersyal na isyu tulad ng US foreign policy, terorismo, at iba pang pangunahing usapin sa politika. Ang kanyang mga opinyon ay isinasalaysay sa mga pampulitikang programa at artikulo sa mga kilalang pahayagan at magazine. Pagtangkilik sa bilingualism, sapagkat may kalakip na kaalaman sa mga wika at kultura, kinikilala ni Fukuyama ang kahalagahan ng bilingualism sa pandaigdigang komunikasyon. Isa siyang advocate ng pag-aaral ng iba't ibang wika at ng pag-unawa sa kultura ng ibang bansa. Mga proyekto sa publikasyon, bukod sa kanyang mga akda, nagiging bahagi rin si Fukuyama sa iba't ibang mga proyekto sa publikasyon, mga palabas, at mga dokumentaryo. Ang kanyang mga pananaw at expertise ay hinahanap ng mga media at organisasyon sa buong mundo para sa kanilang mga proyekto at mga produksyon. Kanyang pananampalataya sa demokrasya, bagamat kilala siya sa kanyang mga akda ukol sa pag-aaral ng kalagayan ng mga bansa, nananatiling matibay ang kanyang pananampalataya sa halaga ng demokrasya bilang isang sistema ng pamahalaan. Inuukit niya na ang mga bansa ay mas matagumpay at maunlad kapag mayroon silang malakas na demokratikong sistema. Masaharu Fukuyama ay isang mahusay na pilosopo, mananaliksik, at iskolar na may malalim na pangunawa sa mga usaping politika, lipunan, at internasyonal na mga relasyon. Ang kanyang mga ideya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tao sa buong mundo na nagnanais na masuri at maintindihan ang mga komplikadong aspeto ng pandaigdigang kapayapaan at kaunlaran. Thank you for watching. Please consider to like, subscribe and hit the notification bell para updated po kayo kung may bago tayong upload mga ka-history. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat.